Hello guys, magandang gabi. Siyempre kasama ito sa produkto ng backyard. Yung gardening natin, ang mga fermentation. Kasama dito yung paggagawa ng alak, pero hindi ko pa siya tinatry. Ang natry ko na yung paggawa ng suka at naisama na natin yan sa vlog. Ngayong gabi, pakita ko hindi ko pala naipakita sa inyo nung sinubukan kong sausawan ng chicharon. Kanina kasi nagsawsaw kami ng chicharon, napakasarap. Pakita ko sa inyo yung isa sa mga suka na ginamit ko na mula kanina at pinamigay ko na sa mga kapamilya ko, sa mga kapatid ko at saka sa nanay ko para gamitin na rin nila kasi ako nagamit ko na. Masaya ako kasi almost perfect na. Hindi ko masasabing perfect kasi wala naman perfect sa mundo. Pero guys, talagang okay siya. Magta-try ako ng ibang mga prutas. Actually, umuulan eh. Merong available dito na kamyas o kalamyas at saka rambutan. Yung rambutan, sumibo lang ito. Tapos ngayon, namumunga na. Maasim siya. Maasim siya. Kaysa sa masayang, bakit hayaan natin na mabulok sa puno? Bakit hindi na lang natin bigyan ng pakinabang? Kasi lahat ng meron sa mundo, may pakinabang. Yan ang lagi natin tatandaan. Tulad nga nung grapes na sabi ng iba, yung kataoba, may asim daw. Okay lang. Kasi kahit marami akong tanim na kataoba, yun na nga yung una kong pinag-aralan, fermentation. Paano ba bibigyan ng halaga ang halamang yon kapag ka namunga na. At sa try ko na gumawa ng vinegar, alam ko na, kaya ko nang i-produce siya at hindi lang naman yung purpose ko sa kataoba. Ang purpose ko sa kataoba, gawin siyang kapakipakinabang bilang isang ornamental plant sa hardin o sa harap ng bahay, sa likod ng bahay, sa tagiliran ng bahay, anumang sulok ng bahay, pwede siyang ilagay basta naaarawan. Kasi ang pagpuproduce ng fruit, ng berry, kasama ang haring araw. Tulad din ng pagpapalaki ng tao, kung paano magiging malusog ang tao. Siyempre, kapag wala yung haring araw, hindi nagiging malusog yung tao. Yan yung kasama dyan. Actually, ang video na to ay about sa vinegar. At yung vinegar, bakit naisipan kong gumawa ng vinegar? Dahil nga dun sa kataoba vine grapes ko. Yun. Actually, yung grapes, usapang grapes, kasi nabuo naman talaga yung mga content na ito dahil doon sa grapes na meron ako. Grapes na sa ngayon ay lumiligalig sa aking isip at sa aking utak kung paano gagawing hanap buhay, gagawing negosyo, paano ito magiging kapakipakinabang sa akin, sa pamilya ko, at higit sa lahat, paano ito makakatulong para sa pagpapaaral ng mga anak ko. Yun yung para sa kinabukasan ng mga anak ko. Yun yung main reason kung bakit pinagtsatsagaan ko na asikasuhin sa kabila ng busy ako sa trabaho. Siyempre, kung saan yung mas makakaaluan sa akin, kung saan ako masaya. Sa totoo lang, ito yung lagi napapakinggan sa akin ng misis ko. Once na magkita ako kasasaya ko na kumikita ako, nagkakapera ako, aalis ako sa trabaho meron ako. Although, almost 2008 ako nag-start sa gobyerno. Mahinaan din ako sa math
hindi ako nagkakamali, 17 years, pwede na ako mag-optional. Once na magkita lang ako, yung aking iniisip about sa grapes, vinegar, wine, kung ano man ang kahinatnan ng ginagawa ko at pinag-uukulan ko ng pansin, pinag-uukulan ko ng oras, pinag-uukulan ko ng konting budget. Kasi hindi not government lang. Lahat. Kasi kung employo ka, kahit gaano kasipag ang gawin mo, hindi ka magiging maunlad kung hindi ka naman boss. Mahirap pa maging boss, mahirap pa maging director. Limited yan. Swerte yan. Lalo na kung hindi naman gano'n ang tinapos mo, mahirap yan. Pero kapag ka nagsipag ka sa sarili mong negosyo, sa sarili mong hanapbuhay, sa tingin ko mas malaki yung pagkakataon na guminawa ka. Mabigyan mo na mas magandang bukas yung pamilya mo. Kaya ako, andun pa rin yung isip ko sa ganong sitwasyon. Marami na ako na-try. Nadaplisan yung sa aking agriculture talaga yung buhay na meron ako na gusto ko. Dapis na yung sa aking hog racing business. Kung hindi siguro nagkaroon ng ESF. Maganda kasi yung pagkitaan yun. Nag-training ako. Yun naman ang kaganda sa akin. Inaaral ko talaga kung ano yung gusto ko. Katulad doon sa gusto kong trabaho sa opisina namin, inaaral ko. Kasi madaling magtrabaho kung alam mo yung pasikot-sikot ng trabaho. Ganun din yung sa hog racing. Inaral ko, nag-training ako sa ATI Mimaropa para sa AI, artificial insemination ng similya ng boar. At naging hanap buhay ko yun, naging negosyo ko yun. Nagkataon nga lang, naipit na ako ng ASF. Yun. Ngayon, utay ko na rin inaaral, nagre-research na ako about sa vine production, sa pagpapalaki ng halaman, ng ubas. Kasi yun yung stepping stone ko beyond the other product. Ito yung itong suka. Sa suka talaga ako kasi mahalaga sa akin ang fermentation. Dalawa yung vlog channel na nasa YouTube na pinag-uploadan ko. Yung isa yung original ko, puntahan nyo kung hindi ko alam kung saan ko ito i-upload kung doon sa original na channel ko o dito sa number 2 na channel. Siyempre doon sa original, yung sa ngayon ang pangalan niya ay Agri sa Backyard. Agri sa Backyard. Ang dahilan kung ba't ganun na yung pangalan, kasi agriculture, ito yung buhay ko, ito yung love ko, ito yung nakakagaan sa akin. At backyard, dito sa backyard, magsisimula ang lahat. Yun yung nasa ideal ko. Backyard ang magbibigay ng panibagong bukas, backyard ang magbibigay ng opening para nakikita ko yung pupuntahan. Mula sa pagtatanim kasi maliit lang yung backyard ko nakita ko na yung ubas pwede kong itanim dito sa paligid ko kasi pwede siyang sa hindi ganong kalaki. Actually, may pinag-aaralan ako sa
sa pagtatanim ng ubas na mas maliit pa yung area kumpara dito sa area ko. Kasi ako nakakapagtanim ako ng mga puno pa rin dito eh. Bali, isa yon sa gusto kong hanap buhay. Gusto kong i-produce bonsai na na vine with fruit production. Gusto kong turuan yung mga magiging kliyente ko about vinegar production. Hindi ka nabibili kasi nga mahalaga sa katawan ng tao ang fermentation sa good bacteria. Yung original kong channel, ano po kasi ako, trained din po ako ng prevention, health prevention specialist po ako. Napakahalaga po ng fermentation sa kalusugan natin. Kaya, ayun, yun yung isa sa mga gusto kong hanap buhay bukod sa maganda yung production na magiging output ng magiging customer ko. Meron siya magandang garden. Magkakaroon siya ng magandang garden kasi hindi naman talaga pangkaraniwan sa Pilipinas yung grapes. Tulad ng katoba na meron ako, may dalawa akong variety na on process na, malago na siya. Anytime, pagdating ng ilang buwan, pwede nang pabungahin, syempre. Isang table grapes, at saka isang wine grapes. Katoba is a wine grapes. Kaya, swak siya sa vinegar. Napakagandang vinegar. Although yung table grapes, swak pa rin siya sa vinegar. At dito sa probinsya, maraming mga prutas. Hindi ko man ma-produce yung pagtatanim ng taniman, pero madaling ang access sa pagbili ng prutas para gawing produkto. Yun. Gusto ko maging seller din ng iba't ibang klase na fruit vinegar. Fermented fruit vinegar. Kasi napapanahon na para sa health prevention. Health prevention tayo. Nakatulong tayo sa health, lalo yan sa kabataan. Ganun din, nagkaroon din ng hanap buhay. Nagkaroon din ako ng magiging magandang hanap buhay kung sakasakali. Kasi grapes, pwedeng inisip ko yung bonsai, ibenta ko yung bonsai na bumubunga. Hindi yung bonsai na may dahon lang. Bonsai grapes na bumubunga na pwede doon sa mga subdivision, sa maliliit ang area ng bahay. Kahit nandun lang sa may bukana ng bakod mo, pwede mo siyang may ilabas sa sunlight at pwede siyang bumunga doon. Although hindi siya kasing dami ng bunga ng katulad nung nasa wild, nasa farm, at least bumubunga siya. Yung production ng vine, pwedeng kung gusto nila table grapes na makakain na nila, at least hindi na sila bibili at masarap kumain ng sariling pinagpaguran. Siyempre sila yung magdidilig doon. Siyempre pagka nagbenta tayo doon, kailangan may orientation para doon sa may-ari. Para alam nila yung gagawin nila. Ganun na rin kung anong gagawin nila doon sa fruit, doon sa berries. Kung ang nabili nila sa akin ay yung wine grapes, more on gusto kong ituro yung vinegar. Kaya pinag-aralan ko kung paano. Ito, pakita ko na sa inyo yung vinegar. Yan guys. Ito hanggang dito na lang kasi pinamigay ko yung pinamigay ko yung iba. Ganito din kadami. Mas marami pa ito. Kaganto eh. Hanggang dito. Pinamigay ko na. Napaka-asim niya. Ito naman yung isa. Ito kasi dalawang klaseng
may mga ilang klase ng paggagawa ng vinegar. Ito, pinakakain yung good bacteria. Para umasim ito. Good bacteria yung nag-process, para maging vinegar. Karaniwan sa lahat ng fermentation na ginagawa as for organic, sugar. Sugar. Sugar yung ginamit ko dito, Muscovado. Ginamit ko dito. Kaya ganyan ang kulay niya, brown. Tapos dito naman, ang ginamit ko dito, mother vinegar. Actually, meron pang isang procedure kung paano gawin yung vinegar. Yun yung yeast. Yun yung mga pagpuproduce ng vinegar. Ito tama nandito. July 13 ito ginawa. Ito naman, July 5. 5 at saka 13. Yan. Ito, okay na to. Hindi ko lang pa nailipat. Actually, ito lilipat ko na rin ulit eh. Ito, may taklob na siya kasi tapos na yung fermentation. Pero ito, nakaganito pa ito. Patuloy pa siya nagpiperment niya. Kita niyo may bula pa siya. Ito, wala na siyang bula. Clear na siya. Ito, may bula. Kasi tuloy pa rin yung fermentation niya. Nakalagay dito kasi isasagad ko sana ito ng October 13. Ito dapat October 5. Kasi yung iba, ginagawa nila sa suka 1 month lang. Pero ako, itinuloy ko. At least 3 months sana yan eh. Pero na ako naggamitin yung suka. Napakaasim sa chicharon. Kaya ito, ginamit ko na rin ito pambabad sa ulam. May mga gagawin na rin tayo na sa production ng mga ganito, yung paggagawa ng mga suka, yung iba't ibang prutas. Isa yan sa mga ipapakita ko sa vlog ko. Ganun na rin yung mga pagluluto, nagamit ko ito yung mga suka. Actually, mahilig din ako magluto. At hindi nga lang ako binigyan ng magandang kusina. Ito lang yung kinaya ko na area. Medyo masikip. Pero at least, komportable naman ako kahit masikip sa kusina ako. Yan. Inlutuan ko naman, okay din naman. Hindi pa nga lang talaga maluang. Pero dadating ang na magiging maluang din yan. Yan lang yung area ko. Yan. Yun mga kaibigan. Pinakita ko lang sa inyo. Actually, meron nga akong pipitasin na rambutan. Tsaka yung kamyas. Yung dalawang yun ay sa din. Sa suka ko din ipoproduce. At sana patuloy yung subaybayan ang channel na meron ako. Ang Agri sa Backyard at saka Backyard Gardening. Yan dalawang channel na yan. Makikisuyo po ako ha. Pakiki-like, pakiki-subscribe, pakiki-share na rin sa mga kaibigan nyo. At kung maaari, pakicomment kung ano yung gusto nyo na gawin natin. At sana lahat ng video na na-upload ko, sana mapanood nyo. At ang paghahalaman po, hindi po ako perfecto. Lagi ko pong sinasabi. Hindi po ako perfecto, pero may idea po ako. At lalakas ko po yung idea yon para maging katotohanan. Yan. Sige po, bye-bye po at God bless you. At kita po tayo sa susunod na mga video.